of Mr. and Mrs. Moriel Tamayora and family. Barangay Libod 1. Isang iginagalang na kagawan ng Sanhedrin at mayaman na taga-Arimatea. Isang mabuti at matuwid na tao na kabilang sa mga naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Isang lihim na alagad ng Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang pahintulot na kunin ang bangkay ni Jesus. Binalot niya ito sa isang bagong kayong lino na kanyang binili at iniibig sa sariling libingan na inupa sa bato. San Nicodemo, Camarero, Mr. and Mrs. Gerardo M. Atienza Jr. and family, Barangay San Juan. Si San Nicodemo ay isang pariseyo at pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem na ipinapalagay na kagawan ng Sanhedrin. Isa siyang lihim na alagad ni Jesus. Noong mamatay si Kristo sa krus, sumama siya kay Jose ng Arimatea, dala ang pabango upang kunin ang bangkay ni Jesus. Bago inibing, pinahira nila ito ng pabango at binalutan ng mga kayong lino ayon sa kaugalian ng paglilibing ng mga Hudyo. San Cleopas Canemos, Camarero, Mr. and Mrs. Dennis Piñarudanda and family, Barangay Poblacion. Si San Cleopas, kapatid ni San Jose na asawa ni Virgen Maria, na tinatawag ding Alfeo, ay asawa ni Santa Maria de Cleopas. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Simon na makabayan, Judas na tinatawag ding Tadeo, at Santiago ang bata. Siya rin ay may anak na babae na nagngangalang Salome, ina ni Juan, at Santiago matanda. Anak din niya si San Bernabe, na isa sa mga pipiliing papalit kay Judas Iscariote. Isa si San Cleopas sa 2 alagad na nakasalubong ni Jesus sa daan patungong Emmaus. San Lorenzo de Betania, San Lazaro de Betania, Camarero, Mark Raymond Rosales, Recamadero, Mr. Romeo M. Torres and family. Nang si Lazaro ay magkasakit, pinasabihan ni Marta at Maria si Jesus na ang kanyang kaibigan ay may sakit, subalit hindi agad nagpunta si Jesus sa Betania. Si Lazaro ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang si Jesus ay dumating. Naghimutok ang magkapatid na sina Marta at Maria kay Jesus at silang lahat ay nangangasitangis. Malaki ang pananalig ng magkapatid kay Jesus. Nagtungo siya sa libingan ni Lazaro kahit sinabihan na ni Martang mabaho na ang patay. Matapos manalangin ay inutos niyang alisin ang batong nagpipingid sa yungib at siya'y sumigaw, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro na may balot pang mga kayo sa katawan. Ipinaalis ni Jesus ang mga nakabalot na kayo at pinahayos si Lazaro. Santa Susana de Galilea, Camarero, Reverend Father Aldrin Adolfo and family, Barangay Bagong Bayan. Isa siya sa nabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas na babaeng naglingkod kay Jesus. Isa siyang mayaman na tagapaglingkod at tagasunod kay Jesus. Siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman na pinagaling ni Jesus. Dahil sa kaganapang ito, ay pinamahagi at ipinagbili niya ang kanyang ari-arian at kayamanan upang gamitin sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Santa Maria la Madre de Juan Marcos o Santa Maria Can Jerusalem, Camarero, Mrs. Consolacion and Ariel Estrella, Barangay Porobatsa. Si Santa Maria ng Chipre ay ang pinaniniwalaang ina ni San Marcos Evangelista. Siya ay isang mayamang babaeng naninirahan sa Jerusalem at nasahanay ng kababaihang maglingkod at sumunod kay Jesus. Ayon sa tradisyon, sa kanyang bahay ginanap ang huling hapunan at ang pagkakatatag ng banal na Eucharistia. Pinuksin din niya ang kanyang tahanan at
At doon pinaniniwalaang nagtipon-tipon ang mga alagad ni Jesus upang magdasal at kung saan nanaog ang Espiritu Santo sa mga apostoles noong unang Pentecostes.